Hi Dad, sana nakikita mo ko. Nandito na ako sa kinalalagyan ko. Alam ko, sabi mo, hindi lahat ng sumusuko failure. Hindi lahat. Kailangan mo rin sumuko dahil alam mo na ang paligid mo ay hindi talaga para sa'yo. Ayun. Sana sa mga tatahakin ko, sana doon mag-success ako. Siguro hindi para sa akin yun. Tanggap ko. Matagal ko nang tanggap yun. At lahat na nakikita mo, sinasabi mo na kaagad sa akin yung patutunguhan ko. Sinubukan kong ilaban, ipanalo, kaso wala. Yung andito sila, sumusunod ka sa pag-agos, merong ibang gustong nandito lang sa baba, paano mo hahatakin pataas? Ito yung matataas sa posisyon, susunod ka dun. Ito yung nandito kasunod mo, hahatakin mo sin sila pataas dun. Pero ang gusto na lang dito, kasi ito na yung nakasanayan. Pagka nakita naman yung mga taong nasa taas na, napuna ang nasa baba, oo nga no, tama, oo tama, oo sige, para naman din yun sa atin, oo sige, kausap nila to, eto sila, oo sige, para makausap tayo, oo sige, para ganyan bla bla bla, ay oo sige, ganyan. Experience yan. Ito yan, mag-usap, ito sila magkausap, magkaharap, okay. Pag wala na to, ito ang natira, ang dami gustong ipagawa. Sila kaya lumabas. Maraming gusto sabihin itong mataas na in a way na pwede makapag-apply dun sa mga flow na gusto nilang mangyari. Na hindi nag-gets ng nasa baba. Na merong kailangan tong nasa taas. Na kailangan namin pagtrabahuhan na kaming nandito na ayaw or taliwas sa kanila. Itong nasa taas hindi ma-explain lahat directly yung kailangan, basta ang goal is yung kung anong trabaho mo, magtuloy ka. Yung problema nandito sa taas, eto lang muna. Ayaw nilang maapektuhan itong nasa baba. Yun. Na kung saan ang nagiging tingin na nang nandito, ano ibibenta mo? Wala ka naman ibibenta. Anong gagawin mo? Naghahanap nga kami ng bago, hindi ka naman makapasok ng bago, wala ka ibibenta. So kung wala ka ibibenta, di huwag na tayo cancel na lang to. Ay, ako nga, nakancelan din ako. Hindi naman din kagustuhan na makancel yun. Ang daming mga ganun na nadidinig galing dito na merong pinoproblema yung mga taong nandito at ako na nandito sa gitna na gusto ko din sana silang hatakin pataas. Paano ko siya hatakin pataas kung ako mismo kakapain ko rin? Ano na? Ito na yung customer ko. Explainan ko ngayon yung mga kasama ko na ito yung ginawa ko. Ito yung in-explain ko sa customer. Yun. Na pagdating doon sa mga tao na lumalabas sa pagdating sa loob, maghapon kayo nandito, ganyan. Dapat ganyan, tinawagan nyo ako. Dapat ganito, tinawagan nyo yung sa opisina. Dapat ganito, in-advise nyo ako. Una, nanghingi ng contact list, phone book, para hindi ka natawagan. Nagbigay ka ba? Hindi.
Pangalawa, nag-set ng oras para dito, ayaw na. Okay, ayaw na. Hindi kita pipilitin. Ako as a leader, kung ayaw mo sumunod sa akin, ayaw ko rin naman din sa'yo. Sige, spirit mo yung gusto mo. Pero magpo-focus ako doon sa mga tao na sumusunod sa akin. Kasi, para makita nung ayaw sumunod, na ito yung mangyayari kapag sumunod ka. On time ka. On time mong makukuha. Ano ba pinagkaiba nun na? Di tatapusin ko to hanggang dito. Kasi sa ganito mo pa naman yan makukuha. Eh yung iba, nakuha kagad. Nakuha kagad. Tapos yung pipirma, wala na. Nangarapin ka. Pirma, papirma. Sige, pirma. Punta kayo doon. Diba? So yun. Yung ikaw na pumirma, ikaw pa nagpasok sa loob. Hirap. Nasubukan ko rin naman din masuyo, magpautos. Pero kapag nagpapasuyo ka, hindi mo naman kasi mabantayan na, tama ba? Okay ba yun? Check mo, mali. Paano ko papakawalan tong isa kung alam kong ito nagkakamali pa? Paano ko papakawalan tong kabila kung alam kong ito mali pa? Paano ko silang dalawa dadagdagan kung alam kong meron pang hindi tama? Natatambakan kasi sa akin lahat. Oo, natatambak sa akin lahat. Pero sana, yung tinatawagan nyo, meron pa akong kasama. Alam niyo naman na nandito pa ako kay Ani. May ginagawa pa ako. Hindi ako makasagot. Sino pa ba pwedeng sumagot? Bakit ko sasagutin yung telepono? Kaya nga ako may assistant. Magpo-focus ako sa email kasi kapag nagkakamali ako ng bigay ng mensahe sa email, ako yung mapapagalitan. Pag hindi ko na ilabas lahat ng mga order sa email, ako yung papagalitan. Na kung saan sinabi naman din naman doon na mag-focus ako sa email lang hanggat maaari wag akong tatayo. Ito ko. Ito yung kasama ko. Umaga, marami kayo. Ano ginagawa niyo? Ay, hindi ko customer yan, kaya ano yan? Ay, ganito yan. Isipin niyo na lang, paano kung walang sekretary? Wala kayo nakikita doon, kayo lang ulit. Paano nyo na-handle yun na may tumatawag na hinahanap yung isa sa inyo? Paano nyo sila na-assist? Diba? Ay, kausap ko kayo dito ha. Ay, pakausap ko kayo dito. Pasuyo muna. Tawag. Ay, nagsisiyo. May kumukuha ng order. May nag-i-email. May pumi-pick up. Andiyan nyo may handle dun sa account. Nakaupo. May kausap pa ako eh. Sino magkakaroon? Diba? So yun, nag-adjust ka, ayaw nila. Nagbigay ka ng mga papers, ayaw nila. Ngayon, magre-report, bulag sila. Nilimitahan mo ang paggamit ng mga papel, naghanap ng dokumento. Ibigay mo sa kanila yung dokumento, ibigay mo sa kanila lahat ng mga natapos mo, nagre-reklamo. Kesyo kalat, papel yun. Saan tayo pupwesto? Ayaw ko man mag-print na marami, pero kailangan. Katulad niya, hanapin ko sa email. Hindi naman yun yung gamit na title. Hahanapin ko yung pangalan ng tao. Ang hirap hanapin minsan. So, kailangan hanapin ko yung actual print. Mas mabilis. Minsan,
sa order, ang haba ng number. Pero pagdating pala dun sa email, 3 numero lang sa dulo. Minsan, numero lang sa unahan ang nilalagay. Paano mo makakita ng mabilis? May tatawag sa cellphone mo, magmamadali. Nandito nga ako, nagtatanong na ako. Okay, sige. Pag nagkamali ka naman doon sa una mo ginagawa bago siya pumasok, unahin mo muna ako kasi kailangan ko to. Hindi mo ba alam na meron pang mas nauna dito? Minsan pa nga sa kanya din yan. So, ito ini-scan ko. Ito chine-check ko. Wala na, mali na. Yung isa gumagawa ng mga dapat niyang gawin, yung mga tinoka sa kanya. Yun. So, ano tayo magagawa, guys? Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. So, dito sa ginagalawan ko, hindi lahat ng sumusuko failure yun. Minsan, nasa environment, kailangan mo rin dumistansya. Kasi, ang hirap na kung papasok ka hanggang pag uwi mo, stress ka. Sila sanay na. Ikaw, paano ka? Ang hirap. Lalo na, sabi ng doktor pa sa akin, iwasan mo stress. Mag-diet ka. So, sa isang tinatahak ko na platform, Dad, kung natitinig mo ko, alam mo yun, binulong ko yun sa'yo. Dati, hirap na hirap ako makagain. Hirap. 0, 1, 2, hanggang dun lang. Ngayon, nasa 100 plus. Sana mag-success ako, Dad. Kung ano yung ginawa ko sa dati, lahat ng pangangailangan at request mo sa akin noon, ang gusto ko, mabigay ko yun kay Mama ng buo. Alam mo, nasa hatian, mas lamang ka. Ginawa ko yun kasi alam ko, ang hirap kumita. Si Mama, alam ko, kung may pangangailangan man siya, sa iyo siya hihingi. Kaya alam ko, iikot yun. Lagi kang lamang kasi alam ko na kahit lamang yung binibigay ko, bibigay ka pa din kay Mama. Tumutulong ka sa iba na dapat yung binibigay ko sa inyo na lang ni Mama. Ang sabi mo, nakakaangat ka, tulungan mo sila. Ngayon, hindi ko na alam, pero isa lang yung nakikita ko, Dad. Yung sinabi ko sa'yo, alam ko doon, tinutulungan mo ko. Tiyagain ko to, Dad. Bumabalik na yung mga nawala sa akin. Sana yung ningning na gusto ko, sana makamit ko. Hindi man ako naging success sa posisyon ko,
Pero sa platform na tinatahak ko, sana dito mag-success ako. Kasi alam ko tinutulungan mo ako. Sana yung platform ko, Dad, mag-grow. Sinusuportahan ako ni Mama. Dati nahihiya pa ako. Ngayon kailangan kong kapalan mukha ako. Thank you, Dad. Natinig mo yung kailangan ko. Sana lahat ng nawala sa akin mabalik. At pag nag-grow ako, babalik ako dito, Dad. Pero hindi na umiiyak. Ibabalita ko sa iyo yung success ko. Sa ngayon, ito muna yung pagsuko ko. Pero alam mo naman yan, di ba? Ikaw na nagsasabi dati pa, kung hindi na ako masaya, normal lang to. Hindi lang naman ako yung sumuko eh. Marami pa na kailangan ko lang tiyaga. So yun, Dad. Sana sa susunod na pag-open up ko, yung success ko naman yung makikita mo. Thank you, Dad. Thank you. Nadinig mo yung sinabi ko. Thank you, Daddy. Namimiss na kita.